Chapter 37, Suratul Safat, ang mga naka, nakahanay. Bismillahirrahmanirrahim. Verse 1, isinusumpa ko sa mga anghel na magkakahanay. Verse 2, at sa mga anghel na nagtataboy ng mga ulap. Verse 3, at sa mga anghel na bumibigkas ng dhikr o Quran. Verse 4, katotohanan ng inyong Diyos ay isa. Verse 5, siya ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga tao at Panginoon ng lahat ng mga sinisikatan ng araw. Verse 6, katotohanan aming ipinalamutian ng kalangitang pinakamalapit sa mundo ng palamuti ng mga bituin. Verse 7, at ito ang aming pinangangalagaan laban sa bawat na paghimagsik na demonyo. Verse 8, upang sila ay hindi makaririnig sa kataas-taasang pagtitipo ng mga anghel, sapagkat sila ay binabato sa bawat panig. Verse 9, sila ay pinagtabuyan at para sa kanila ay parusang walang katapusan. Verse 10, maliban sa sino mang nangagaw ng ilang salita sa pamamagitan ng pagnanakaw, ngunit sila ay tinutugis ng isang nagniningas na apoy, tumatagos at hindi nang nakasisilaw na liwanag. Verse 11, kaya sila iyong tanungin o Muhammad, sila ba higit na malakas na nilikha o yaong iba na aming nilikha? Katotohanan sila ang mga tao ay aming nilikha lamang mula sa malagkit na putik. Verse 12, ngunit ikaw Muhammad ay nagtataka sa kanilang katigasan ng loob habang sila ay patuloy na nanunuya sa iyo. Verse 13, at kapag sila ay pinalalahanan, sila ay hindi makakaalala. Verse 14, at kapag sila ay nakakita ng isang ayat, tanda o himala, sila ay nanunuya. Verse 15, at sila ay nagsasabing ito ay walang anupaman maliban sa malinaw na salamangka. Verse 16, kapag kami ay mamamatay at maging alabo at mga buto kami ba ay kung gayon ay tunay na bubuhayin muli. Verse 17, at gayon din ang aming mga ninuno. Verse 18, sabihin, oo, at kayo ay gagawin kadusta-dusta. Verse 19, sapagkat sa minsanang sigaw lamang nito, kapag daka sila ay muling binuhay at nakatingin. Verse 20, sila ay magsasabi, kasawian sa amin, ito ang araw ng pagbabayad. Verse 21, at sa kanila ay sasabihin, ito ang araw ng paghuhukom na lagi ninyong itinatakwil o pinasisinungalingan. Verse 22, at ipinag-uutos sa mga anghel na tipunin ninyong magkakasama yaong mga nagsigawa ng kamalian at ang kanilang mga kauri o kanilang mga nakatutulad sa mga masasamang gawain at anumang kanilang mga laging sinasamba. Verse 23, bukod sa Allah, at sila ay inyong dalahin o akayin patungo sa landas ng nagliliyab na apoy ng impyerno. Verse 24, datapwat sila ay inyong patigilin, katotohanan sila ay tatanungin. Verse 25, ano ang nangyari sa inyo? Bakit hindi kayo matulungan para sa isa't isa tulad ng inyong dating ginagawang pagtutulungan sa mundo? Verse 26, ngunit sila sa araw na iyon ay magsisisuko. Verse 27, at sila ay magsisilapitan sa isa't isa, nagtatanong at nagsisisihan sa isa't isa. Verse 28, sila ay magsasabi, kayo ang lagi nang nagsisilapit sa amin mula sa kanang panig upang kami inyong udyukan. Verse 29, sila ay magsisisagot, hindi, bagkus kayo sa inyong mga sarili ay hindi rin naman naniniwala. Verse 30, at kami ay walang kapangyarihan o kakayahan laban sa inyo, bagkus sa katunayan kayo ay mga taong labis na palasway sa atin. Katotohanan tayo ay makalalasap ng masidhing parusa. Verse 31, na kaya ang salita o takda ng ating Panginoon ay binigyang katuparan. Verse 31, at kami ang naglihis sa inyo upang kayo ay maligaw, katotohanan kami ay tagapaglihis mula sa patnubay. Verse 33, katotohanan sa araw na iyon sila ay magsasalo-salo sa parusa. Verse 34, katotohanan, ganyan ang aming pakikitungo sa mga mapaggawa ng kabuktutan. Verse 35, katotohanan kapag ito ay sinabi sa kanila, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, sila ay mapagmalaki. Verse 36, at
at sila nagsasabing, iiwanan ba namin ang aming mga Diyos nang dahil lamang sa isang baliw na manunula? Manunula. Verse 37, ngunit siya si Muhammad ay dumating na may dalang katotohanan at pinatotohanan ang mga naunang sugo. Verse 38, katotohanan kayo, mga di naniniwala ay makalalasap ng mahapding parusa. Verse 39, at kayo ay hindi babayaran maliban sa anumang inyong laging ginagawa. Verse 40, maliban sa mga matatapat sa alipin ng Allah. Verse 41, sila yaong magkakaroon ng nakalaang panustos. Tulad ng verse 42, mga masasarap na prutas at sila ay pararangalan. Verse 43, sa mga hardin ng kaligayahan. Verse 44, sa mga sandalang magkakaharap sa isa't isa. Verse 45, sa kanila ay mayroong ililimot na kupitan ng alak mula sa umaagos na bukal. Verse 46, ito ay maputi at masarap para sa mga umiinom. Verse 47, ito ay walang masamang idudulot sa kanila at sila ay hindi rin malalasing mula rito. Verse 49, at kanilang kapiling ay mga busilak na babaeng pigil ang kanilang pagsulyap, may malalaki at magagandang mga mata. Verse 49, mayuyumi na waribang sila ay mga masisilang itlog na iniingatan. Verse 50, kaya sila ay magsisilapit sa isa't isa sa nagtatanong. Verse 51, isang tagapagsalitang kabilang sa kanila ay magsasabing katotohanan, ako ay may isang kasamahan noon sa mundo. Verse 52, na lagi nang nagsasabi na ikaw ay kabilang sa mga naniniwala. Verse 53, na kapag tayo ay namatay at maging malabok at mga buto, tayo ba ay tunay na babayaran o parurusahan o gagantimpalaan? Verse 54, siya ay magsasabi sa kanyang mga kasamahan sa paraiso, nais ba ninyong sumulyap? Verse 55, kaya siya ay susulyap at ito ay kanyang matatanaw sa gitna ng apoy ng impyerno. Verse 56, siya ay magsasabing, sumpaman sa Allah, ako ay halos ipahamak mo. Verse 57, kung hindi sa pagpapala ng aking Panginoon, marahil ako ay isa pang nasadlak sa apoy ng impyerno. Verse 58, hindi ba katotohanan tayo ay hindi na mamamatay? Verse 59, maliban sa ating unang kamatayan sa mundo at tayo ay hindi maparurusahan. Verse 60, katotohanan ito ang aking tagumpay. Ito ang dakilang tagumpay. Verse 61, para sa pangyayaring tulad nito, hayaang ang mga manggagawa sa mundo ay magsigawa. Verse 62, iyan ba ang parusa ay higit na mabuting tirahan o ang puno ng zakum sa ilalim ng impyerno? Verse 63, katotohanan ito ay aming ginawang isang pagsubok para sa mga mapaggawa ng kamalian. Verse 64, katotohanan ito ay isang punong kahoy na tumutubo sa ilalim ng impyerno. Verse 65, ang umuusling mga bunga nito ay tila mga ulo ng mga demonyo. Verse 66, at katotohanan sila ay magsisikay mula rito sa punong ito at bubusugin nito ang kanilang mga tiyan. Verse 67, pagkaraan, katotohanan sila ay pagkatapos nito ng isang magkahalong kumukulong tubig. Verse 68, 67, verse 68, pagkaraan, katotohanan ang kanilang pagbabalik ay sa apoy ng impyerno. Verse 69, katotohanan kanilang natagpuan ng kanilang mga ninuno na naliligaw ng landas. Verse 70, ngunit sila ay nagmadali upang sumunod sa kanilang mga yapak. Verse 71, at katiyakan meron ng mga nangaligaw na una sa kanila, ang karamihan ay mga sinaunang mamamayan. Verse 72, at katiyakan kami ay nagpadala sa kanila ng mga tagapagbabala. Verse 73, ngunit tunghayan mo kung paano ang naging wakas ng mga binalaan o pinalalahanan. Verse 74, maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah. Verse 75, at katiyakan si Noah ay nananalangin sa amin at kami ang pinakamahusay na tumutugon sa mga dumaraing sa panalangin. Verse 76, at siya ay
aming iniligtas at ang kanyang mag-anak mula sa malaking dilubyo ng baha ng tubig. Verse 77, at aming ginawang manatili ang kanyang mga inapo o lahi sa mundo. Verse 78, at kami ay nag-iwan sa kanya ng isang magandang alaala para sa mga susunod na henerasyon upang magsilping babala. Verse 79, kapayapaan kay Noah sa lahat ng mga nilikha at sa lahat ng mga nilikha. Verse 80, katotohanan ganyan namin binabayaran ang mga mapagawa ng mga kabutihan. Verse 81, katotohanan siya, si Noah ay isa sa aming mga naniniwalang alipin. Verse 82, pagkaraan aming nilunod ang iba. Verse 83, at katotohanan kabilang sa kanyang kauri ay si Abraham. Verse 84, nang siya ay dumulog sa kanyang Panginoon na may malinis na puso. Verse 85, nang kanyang sabihin sa kanyang ama at sa kanyang mga mamamayan, ano ba itong inyong mga sinasamba? Verse 86, ang hinahangad ba ninyo upang sambahin ay ang inyong itinuturing bilang mga Diyos bukod sa Allah? Silang inyong hinabi at tinahitahing kasinungalingan. Verse 87, ano ba ang inyong pag-iisip tungkol sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha? Verse 88, pagkatapos ay tumingin si Abraham bilang pagmuni-muni sa mga bituin upang siya ay makatanggi sa sumama sa kanila tungo sa kanilang pagdiriwang. Verse 88, pagkaraan siya ay sumulyap na tumingin sa mga bituin. Verse 89, at siya ay nagsabi, katotohanan, ako ay may sakit. Verse 90, kaya sila ay nagsitalikod ng humahangos mula sa kanya. Verse 91, kaya si Abraham ay humarap sa kanilang mga Diyos-Diyosan at tinanong ang mga ito, hindi ba kayo magsisikain? Verse 92, ano ba ang nangyari sa inyo? At kayo ay hindi nagsasalita. Verse 93, at kaya siya ay humarap sa mga ito at pinaghahampas ng kanyang kanang kamay. Verse 94, at sila, mga sumasamba sa mga imahe, ay humahangos na lumapit patungo sa kanya, kay Abraham. Verse 95, si Abraham ay nagsabi, sinasamba ba ninyo ang mga Diyos-Diyosan ito na nililok at ginawa lamang ng inyong mga kamay? Verse 96, samantalang ang Allah ang siyang lumikha sa inyo at sa anumang ginawa ng inyong mga kamay. Verse 97, sila ay nagsabi kay Abraham, ipagpagawa siya ng pugon at siya ay itatapon doon sa nagliliyab na apoy. Verse 98, kaya sila ay nagtangka ng balakin laban sa kanya, datapwat sila ay aming ginawang kaaba-aba, naging mga hamak at kadusta-dusta. Verse 99, at siya, si Abraham, ay nagsabi, katotohanan, ako ay patutungo sa aking Panginoon. Siya ang papatnubay sa akin. Verse 100, Rabbihab, o aking Panginoon, igawad mo po sa akin ang isang anak na mula sa hanay ng mga matuwid. Verse 101, kaya aming ipinagkaloob sa kanya ang magandang balita ng pagkakaroon ng isang mapagparayang anak na lalaki. Verse 102, at nang siya ang kanyang anak ay nasa sapat na gulang, may kakayahang gumawa at maging karamay niya, siya ay nagsabi, o aking anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking kinakatay bilang alay. Kaya ano ang nasa sa loob mo? Siya ang anak ay nagsabi, o aking ama, gawin mo po ang ipinag-utos sa iyo. Kung naisin ng Allah, ako po ay iyong matatagpo ang kabilang sa hanay ng mga matiisin. Verse 103, at nang siya ay kapwa tumalima sa tagubili ng Allah at siya ay kanyang ikinatang sa kanyang pisngi. Verse 104, kami ang Allah ay nananawagan sa kanya, o Abraham. Verse 105, iyong naisa katuparan ng panaginip, katotohanan ganyan namin binabayaran ng mga mapagawa ng mga kabutihan.
Verse 106, katotohanan, ito ay malinaw na pagsubok. Verse 107, at siya ay aming tinubos ng isang dakilang alay. Verse 108, at kami ay nag-iwan para sa kanya ng isang magandang alaala para sa mga susunod na henerasyon upang magsilbing babala. Verse 109, kapayapaan kay Abraham. Verse 110, ganyan namin binabayaran ang mga mapagawa ng kabutihan. Verse 111, katotohanan siya si Abraham ay isa sa aming mga naniniwalang alipin. Verse 112, at pagkaraan aming ibinalita sa kanya ang pagsilang ni Isaac, isang propeta mula sa hanin ng mga matutuwid. Verse 113, siya si Abraham ay aming pinagpala at gayon din naman si Isaac, at kabilang sa kanilang mga supling ay isang mapaggawa ng kabutihan at isang mapaggawa ng kamalian sa sarili ng hayagan. Verse 114, at katiyakan aming ginagawaran sina Moses at Aaron ng magandang pagpapala bilang mga propeta. Verse 115, verse 116, verse 115. At silang dalawa ay aming iniligtas at ang kanilang mga mamamayan mula sa malaking katampalasan o pasakit. Verse 116, at sila ay aming tinulungan kaya sila ay nagtagumpay. Verse 117, at silang dalawa ay aming binigyan ng malinaw na kasulatan. Verse 118, at silang dalawa ay aming pinatnubayan sa matuwid na landas. Verse 119, at kami ay nag-iwan sa kanilang dalawa ng isang magandang alaala para sa mga susunod na henerasyon. Verse 120, kapayapaan kina Moses at Aaron. Verse 121, katotohanan, ganyan namin binabayaran ng mga mapagawa ng kabutihan. Verse 122, katotohanan silang dalawa ay kabilang sa aming mga naniniwalang alipin. Verse 123, at katotohanan si Elias ay isa sa mga sugo. Verse 124, nang siya ay magsabi sa kanyang mga mamamayan, hindi ba ninyo kinatatakutan ng Allah? Verse 125, kayo ba ay nananalangin kay Baal, isang sinasambang Diyos-Diyosan, at inyong iiwanan ang pinakamahusay sa mga manlilikha? Verse 126, ang Allah ang inyong tunay na Panginoon at ang Panginoon ng inyong mga ninuno. Verse 127, ngunit siya, si Elias, ay kanilang itinakwil at katotohanan sila ay ihaharap sa malaking kaparusahan. Verse 128, maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah. Verse 129, at kami ay nag-iwan sa kanya ng isang magandang alaala para sa mga susunod na henerasyon. Verse 130, kapayapaan kay Elias. Verse 131, katotohanan, ganyan namin binabayaran ang mga mapaggawa ng kabutihan. Verse 132, katotohanan siya, si Elias, ay isa sa aming mga naniniwalang alipin. Verse 133, at katotohanan si Lot ay isa sa aming mga sugo. Verse 134, alalahanin ng siya ay aming iniligtas at ang kanyang mag-anak silang lahat. Verse 135, maliban sa isang matandang babae na isa sa mga nagpaiwan. Verse 136, pagkaraan aming pinuksa ang mga iba. Verse 137, at katotohanan inyong nararaanan ang mga puok na ito sa umaga. Verse 138, at maging sa gabi, kayo ba kung gayon ay hindi nakakaunawa? Verse 139, katotohanan si Yunus o si Jonah ay isa sa aming mga sugo. Verse 140, noong alalahanin ng siya ay maglayas mula sa kanyang mamamayan patungo sa sasakyang dagat na lula ng mga pasaning bagay. Verse 141, siya ay sumang-ayon na magpalabunutan at siya ay isa sa mga talunan. Verse 142, kaya ang isang malaking isda ay lumulon sa kanya sapagkat ang kanyang ginawa ay nararapat na isumbat sa kanya. Verse 143, marahil kung hindi lamang na siya ay kabilang sa mga lumuluwalhati ay nagbibigay
at nagbibigay alaala sa Allah. Verse 144, katiyakan siya ay mananatili sa loob ng tiyan nito ng isda hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Verse 145, ngunit siya ay aming dinala sa pampang ng dalampasigan habang siya ay may karamdaman. Verse 146, at aming pinangyaring tumubo sa ibabaw niyang halaman ng yaktin, ang halaman ng kara o halamang gumagapang na tulad ng kalabasa para sa liliman at mapakinabangan niya ito. Verse 147, at siya ay aming isinugo sa kanyang pamayanan ng bilang ay 100,000 o higit pa. Verse 148, kaya sila ay naniwala, sa gayon sila ay aming binigyan ng kasiyahan sa buhay hanggang sa takdang panahon. Verse 149, Verse 149, kaya sila ay tanungin mo, O Muhammad, ang mga anak ba na babae para sa iyong Panginoon at para sa kanila ang mga anak na lalaki? Verse 150, O nilikha ba naming babae ang mga anghel at sila ba ay may mga saksi rito? Verse 151, walang alinlangan kabilang sa kanilang mga kinatangkabulaanan ay ang kanilang pagsasabi na. Verse 152, ang Allah ay nagkaanak at katotohanan sila ay mga sinungaling. Verse 153, pinili ba niya ang mga anak na babae kaysa sa mga anak na lalaki? Verse 154, ano ang nangyayari sa inyo? Paano ba kayo humatol? Verse 155, hindi ba kayo kung ganon makaalaala? Verse 156, o kayo ba ay mayroong malinaw na batayan? Verse 157, kung gayon, magpakita kayo ng inyong kasulatan kung kayo nga ay makatotohanan. Verse 158, at sila ay gumawa ng isang ugnayan sa kanyang pagitan at sa pagitan ng jin, ngunit ang jin ay nakababatid na sila itiyak na ihaharap sa paghatol. Verse 159, luwalhati sa Allah, siya ay malaya mula sa anumang kamali ang kanilang iniaakibat sa kanya. Verse 160, maliban sa mga matatapat na alipin ng Allah na hindi kasangkot sa gayong pag-aakibat ng pagkakasala. Verse 161, kaya ang katotohanan ng kayong mga di naniniwala at ang anumang inyong mga sinasamba. Verse 162, ay hindi ninyo magagawang tuksohin upang inyong mailayo ang sinuman sa kanya. Verse 163, maliban sa isang ipapasok at susunugin sa apoy ng impyerno. Verse 164, ang mga anghel ay magsasabi, wala ni isa mang kabilang sa amin malibang siya ay may tungkulin na nakaatang. Verse 165, at katotohanan kami ang mga anghel ay magkakahanay para sa pagdarasal. Verse 166, at katotohanan kami ang mga anghel ay lumuluwalhati sa Allah. Verse 167, at katotohanan silang mga di naniniwala ay lagi nang nagsasabing. Verse 168, kung kami ay nagkaroon lamang ng mensaheng nagmula sa mga sinaunang mamamayan. Verse 169, marahil kami ay naging matatapat na alipin ng Allah. Verse 170, ngunit sila ay hindi naniwala rito sa Quran, kaya di maglalaon ito ay kanilang mapag-aalaman. Verse 171, at katiyakan, ang aming salita o takda ay pinauna na para sa aming mga alipin silang mga sugo. Verse 172, nakatotohanan sila ang pagkakalooban ng tagumpay. Verse 173, at katotohanan ang aming mga kawal, mga naniniwala sila ang mangingibabaw. Verse 174, kaya sila ay iyong talikdan, O Muhammad, hanggang sa takdang panahon. Verse 175, at sila iyong pagmasdan sapagkat ito ay kanilang makikita. Verse 176, kaya para sa aming parusa sila ba ay nagmamadali? Verse 177, ngunit kapag ito ay bumaba sa kanilang kinasasakupang lupain, magkagayon ang kasamaan ang magiging umaga ng mga binalaan. Verse 178, at sila iyong talikdan, O Muhammad, hanggang sa takdang panahon. Verse 179, at sila ay iyong pagmasdan sapagkat ito ay kanilang makikita. Verse 180, luwalhati sa iyong Panginoon, ang Panginoon ng Izzat, karangalan, siya ay malaya mula sa anumang kamali ang kanilang inaakibat sa kanya. Verse 181, at kapayapaan sa mga sugo. Verse 182, at alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha.